Ago, these are the ones that killed your father. So when you are chopping wood, you lift up high. Then when you are ready, you come down so. Well, into the flesh. This is hard. It's hard, so you must split them good. Ago, these are the ones that killed your father. These are the ones, the dogs that killed your father. Where's your mother? Chop that head. Chop him! Nagsimula ang lahat kay Ago, isang batang kalaunan ay napilitang maging sundalo ng mga rebelde. Sa murang edad, tinuturuan na siyang gumamit ng machete at pumatay, habang sinasabihan na ang kanyang mga kaaway ang pumatay sa kanyang ama. Pero bago siya naging mandirigma, payapa pa ang buhay ni Ago kasama ang kanyang pamilya. Hanggang sa sumiklab ang digmaan at napilitan silang tumakas. Nagtago sila sa loob ng isang tindahan habang nagaganap ang labanan sa labas. Biglang tumagos ang bala ng isang tangke sa dingding. Nang may ilang nagtangkang tumakas, agad silang pinagbabaril ng mga sundalo. Kinaladkad naman palabas ang mga natitira at pinagbintangang mga rebelde. Sinubukan ng ama ni Ago na ipaliwanag na wala silang kinalaman sa digmaan, pero hindi siya pinaniwalaan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang magsinungaling ang isang lokal na babae at sabihing hindi niya kilala ang kanilang pamilya. I don't know them. They must be rebels. They're not rebels. This woman, everybody knows she's crazy. Dahil dito, hinatulan silang lahat ng kamatayan. Bago siya patayin, sinabi ng ama ni Ago sa kanyang mga anak na tumakbo. Sumunod si Ago sa kanyang kapatid habang naiwan ang kanilang ama. Maya-maya, narinig nila ang mga putok ng baril at alam nilang patay na ang kanilang ama. Hindi nagtagal, binaril din ang kanyang kapatid. Tinangka ni Ago na bumalik, pero muntik na rin siyang tamaan ng bala. Kaya napilitan siyang tumakas ng mag-isa papunta sa kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, tuluyan niyang naramdaman ang pagkawala ng kanyang pamilya. Pero bukod sa takot at lungkot, matinding gutom din ang kanyang kinaharap. Nakahanap siya ng isang kubo at sinubukan magluto gamit ang mga pagkaing nakita niya roon. Ngunit hindi niya mapaapoy ang kalan at sa sobrang gutom ay napilitan siyang kumain ng pagkaing hindi niya nakasanayan. Dahil dito, nagkasakit siya at nanghina. Kinabukasan, napadpad si Ago sa isang lugar na may nagaganap na labanan. Bago pa siya makapagtago, nakita siya ng isang rebelde at napagkamalang kalaban. Kaya agad siya hinuli at isinama sa mga bihag. Nang dumating ang kanilang komandante, napansin nitong napakabata ni Ago. Para sa ibang rebelde, hindi siya mapanganib dahil bata lamang siya. Pero para sa komandante, maaaring maging mapanganib ang isang bata kapag naturuan itong humawak ng armas. Tinanong niya si Ago kung bakit siya nag-iisa sa kagubatan. Sa una ay tahimik lamang ang bata, pero nang takutin siyang kakainin ni Striker, napilitan siyang magsalita. Isinalaysay ni Ago kung paano pinatay ng mga sundalo ang kanyang ama at kapatid at kung paano siya tumakas. Sa halip na patayin siya, nakita ng komandante ang pagkakataong gawing mandirigma si Ago. Sinabi niyang sasanayin niya ito upang balang araw ay makapaghiganti sa mga pumatay sa kanyang pamilya. Dahil sa matinding galit at sakit, pumayag si Ago na sumama sa kanila. One more time! Yes, sir! Dinala siya sa kanilang kampo at isinama sa iba pang mga mandirigma. Habang naglalakbay sila, napilitan silang magtago nang may dumaan na helicopter. Pagdating sa kampo, sinalubong ng mga rebelde ang kanilang mga kasama at nagsimulang mamigay ng pagkain. Pero hindi binigyan si Ago dahil bagong dating pa lamang siya. Sa halip, pinagtawanan pa siya nang humingi siya ng pagkain. Ipinaliwanag naman sa mga batang sundalo kung bakit sila nakikipaglaban. Ayon sa kanilang pinuno, ang kanilang kalaban ay mga tiwaling politiko at mga grupong kumokontrol sa bansa at kumukuha sa likas na yaman nito. Kinabukasan, lalo pang pinukaw ng komandante ang galit ng mga mandirigma. Ipinaalala niya ang mga ginawang krimen ng PLF laban sa kanilang mga pamilya at kababaihan. Dahil dito, hinimok niya silang maghiganti. Ngunit sinabi rin niyang hindi lamang paghihiganti ang dapat nilang makuha. Kung gusto nilang yumaman, kailangan nilang kunin ang kayamanan para sa kanilang sarili. Pagkatapos, sinabi niya sa mga batang tulad ni Ago na wala man silang tunay na pamilya, mayroon na silang bagong pamilya sa loob ng grupo. Sa araw ding iyon, isinagawa ang ritual para sa mga bagong recruit. Pinalibutan sila ng mga lalaking nakaitim at binigkas ang mga kakaibang orasyon bago hiwaan ang kanilang balat bilang tanda ng pagiging miyembro ng grupo. Dito tuluyan nagsimula ang pagbabago kay Ago.
Mula sa isang inosenteng batang nawalan ng pamilya, unti-unti siyang hinuhubog upang maging isang batang mandirigma. Matapos ang seremonya, idineklara si Ago at ang ibang recruit bilang ganap ng mandirigma. Pinaputukan sila bilang bahagi ng ritual upang maniwala silang hindi sila tinatablan ng bala. Nang walang nasaktan, sinabi ng komandante na wala na silang dapat katakutin. Nang gabing iyon, naglakbay ang NDF at naghanda ng ambush laban sa convoy ng PLF. Bago ang labanan, binalaan ni Preacher si Ago na huwag magsalita o magingay, kahit pa makagat siya ng ahas. Nang dumating ang convoy, agad nila itong sinalakay at nagkaroon ng matinding labanan. Search this vehicle. All them bodies, I want them pockets searched. Pagkatapos, isang bihag ang dinala sa harap ng komandante at inutusan si Ago na siya mismo ang pumatay rito. Nagmakaawa ang lalaki, pero ipinaalala ng komandante na ang mga taong tulad niya ang pumatay sa kanyang pamilya. Ipinakita niya kay Ago kung paano gamitin ang machete. Nag-alinlangan si Ago, ngunit dahil sa matinding pressure, napilitan siyang sundin ang utos. God, I have killed a man. It is the worst sin, but I am knowing too. It is the right thing to be doing. Sa unang pagkakataon, tuluyan niyang pinatay ang isang tao. Pagkatapos, nanalangin siya at nagsuka dahil hindi niya kayang tanggapin ang kanyang ginawa. Para makayanan ito, kinumbinsi niya ang sarili na paghihiganti iyon para sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, nanatili sa tabi niya si Striker. Ibinigay nito kay Ago ang sarili niyang sapatos, na naging simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Nang tanungin ni Ago kung bakit hindi ito nagsasalita, hindi ito sumagot, ngunit unti-unti niyang naunawaan na may dahilan ang pananahimik nito. Nagpatuloy ang NDF sa kanilang paglalakbay at muling nakipaglaban sa PLF. Matapos nilang manalo sa isang labanan, palihim na nakinig si Ago sa pag-uusap ng komandante sa mas mataas na pinuno. Nalaman niyang balak nilang palawakin pa ang kanilang nasasakupan at makarating sa kabisera. Dahil sa kanyang katapangan, pinuri ng komandante si Ago at sinabing maaari siyang maging leader balang araw. Ngunit sinabi ni Ago na mas gusto niyang manatiling tagasunod. Sa halip na respetuhin ito, dinala siya ng komandante sa kanyang silid at binigyan ng bonnet na may anting-anting. Kinabukasan, naging tahimik si Ago at lumayo sa ibang sundalo. Napansin siya ni Preacher at nilagyan ng kakaibang pulbos ang sugat sa ulo ni Ago. Hindi nagtagal, nagsimula siyang mahilo at lumabo ang kanyang paningin. Maya-maya, binigyan sila ng komandante ng panibagong misyon. Ang target nila ay isang bayan na pinaghihinalaang tumutulong sa kanilang mga kalaban, at malinaw ang utos na walang dapat matira. Habang papalapit sila sa lugar, patuloy na naaapektuhan si Ago ng pulbos. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang ina at hindi niya alam kung tunay ba iyon o bunga lamang ng kanyang trauma. Nang magsitakbuhan ang mga taga-nayon, walang awa silang pinagbabaril ng mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, nagpalitan ng maikling ngiti sina Ago at Striker, habang ang ibang batang recruit ay ginagaya ang kanilang komandante. Sa puntong ito, unti-unti nang nasasanay si Ago sa karahasan. Ang dating inosenteng bata ay dahan-dahan nang nagiging isang tunay na child soldier. Habang patuloy na sinisira ng mga sundalo ang mga bahay, may nakita si Ago na isang babae at batang babae. Dahil sa epekto ng pulbos at sa matinding trauma, napagkamalan niyang ina niya ang babae at agad niya itong niyakap. Ngunit itinulak siya ng babae at sinabi nitong hindi siya nito anak. Doon bumalik sa realidad si Ago at napagtanto niyang muli na namatay na ang kanyang ina. Maya-maya, nagtungo sila sa bulwagan ng bayan.
Doon, nakita ni Ago ang isa na namang malupit na gawain ng mga rebelde laban sa mga bihag. Samantala, nakatanggap ang komandante ng utos mula sa Supreme Commandant kaya kailangan na nilang umalis. Bago sila umalis, iniwan niya ang isang bihag upang maikalat ang mensahe ng NDF na nagsisimula pa lamang ang kanilang paglusob. Pagkatapos, naglakbay sila patungo sa himpilan ng Supreme Commandant. Pagdating doon, matagal silang pinaghintay bago tuluyang makaharap ang Supreme Commandant na si Dada Godblood. Ngunit hindi naging maganda ang kanilang pag-uusap. Ibinunyag ng Supreme Commandant na hindi na nila itutuloy ang paglusob sa kabisera. Sa halip, ginawa niyang Chief of Security ang komandante, habang ibinigay kay 2AC ang posisyon ng pagiging komandante at mula ngayon siya na ang mamumuno sa kanilang batalyon. Sa madaling sabi, mas ibinaba nito ang posisyon ng komandante at ipinalit pa mismo sa kanya ang sarili nitong tagasunod. Agad na naunawaan ng komandante na hindi ito tunay na promosyon. Para sa kanya, isa itong paraan upang alisin ang kanyang kapangyarihan. Nang silang dalawa na lamang ng Supreme Commandant, sinabi niyang pakiramdam niya ay ibinaba ang kanyang ranggo at hiniling na lang na makuha ang kayamanang ipinangako ng Supreme Commandant sa kanya. Ngunit malinaw ang sagot ng Supreme Commandant, ang pangunahing tungkulin ng isang sundalo ay sumunod. Wala nang nagawa ang komandante kundi tanggapin ang kanyang bagong posisyon. Bago siya umalis, dinala niya ang kanyang mga tauhan sa isang lugar upang ipagdiwang ang kanyang bagong tungkulin. Ngunit habang nagsasaya sila, biglang may pumutok na baril. Maya-maya, kinaladkad palabas ang malubhang nasugatang bagong komandante na si 2AC. Inakusahan ni 2AC ang komandante na siya ang may gawa nito dahil hindi nito matanggap na ipinalit siya bilang bagong komandante. Pero itinanggi ito ng komandante at inakusahan ng mga babae na sila ang gumawa nito. Umamin ang mga babae pero sinabi nilang aksidente lamang ang pagputok ng baril. Sa halip na imbestigahan ang nangyari, iniutos ng komandante na patayin ang lahat ng babae. Kinabukasan, tuluyang namatay si 2IC. Bago siya mamatay, sinabi niyang parang walang kabuluhan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Iniulat ni Ago ang kanyang pagkamatay sa komandante, ngunit malamig lamang itong sumagot na mahirap magtiwala kanino man sa panahon ng digmaan. Sinabi nitong si Ago lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Nang gabing iyon, nanalangin ang mga rebelde para sa kanilang namatay na kasama. Pagkatapos, nagtalaga ang komandante ng bagong pangalawang pinuno. Ngunit imbes na hintayin ang gantimpalang ipinangako ng Supreme Commandant, hinikayat niya ang kanyang mga tauhan na kunin na lamang ang kayamanan para sa kanilang sarili. Muli silang naglakbay patungo sa kagubatan. Ngunit habang nagpapahinga sila, biglang sinalakay ng missile ang kanilang kampo. Napakalakas ng pagsabog at maraming sundalo ang namatay kabilang ang bagong pangalawang pinuno. Habang nakatingin si Ago sa mga bangkay, unti-unti niyang napagtanto na kapag natapos ang digmaan, hindi na niya maibabalik ang dati niyang buhay bilang isang ordinaryong bata. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa muling magutom sina Ago at Strika. Dahil wala silang makain, napilitan silang kumain ng buhay na tipaklong. Maya-maya, biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril kaya nagsipagtago ang buong grupo. Nang tumigil ang labanan, iniutos ng komandante na magpatuloy sila. Ngunit napansin ni Ago na hindi gumagalaw si Strika. Bumalik siya at nakita niyang malubhang nasugatan ang kanyang kaibigan. Sa kabila ng kanyang pagod, pinilit ni Ago na buhatin si Strika at dalhin ito kasama nila. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting nauubos ang lakas ng bata. Sinabi ni Ago kay Strika na naririnig niya ang pagkanta ng kanyang ina. Ngunit nanatiling tahimik ang kanyang kaibigan. Doon niya napagtanto na may mali. Dahan-dahan niyang ibinaba si Strika at pilit itong ginising pero hindi na ito gumalaw. Tuluyan nang namatay ang taong pinakamalapit kay Ago. Tinakpan ng mga sundalo ang katawan ni Strika gamit ang mga dahon bago sila muling nagpatuloy. Kalaunan, sumama si Ago kay Preacher na patuloy na nakikipagbarilan sa kalaban. Nang maubusan ng bala si Preacher, inutusan niya si Ago na kumuha pa. Bumalik si Ago sa pangunahing kampo, ngunit doon niya nakita ang tunay na kalagayan ng kanilang grupo. Nakakalat ang mga bangkay, ang mga may sakit ay naghihirap sa lupa, at ang iba ay desperadong naguhukay para maghanap ng ginto. Sa puntong iyon, malinaw na kay Ago ang katotohanan. Ang digmaang ipinangakong magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan ay unti-unti lamang sumisira sa kanilang buhay at kumikitil sa natitira nilang pagkatao.
Sa wakas, nakarating si Ago sa komandante at sinabi niyang kailangan na nila ng bala. Ngunit napabuntong hininga lamang ito at inaming hindi niya inakalang hahantong sa ganitong sitwasyon ang lahat. Sinabi ng komandante kay Ago na huwag siyang mag-alala dahil itinuturing niya itong sariling anak at palagi niya itong poprotektahan. Ngunit maya-maya, dumating si Preacher at sinabi niyang tuluyan na silang naubusan ng bala at ayaw na niyang manatili roon. Hinarap niya ang mga sundalo at tinanong kung sino ang gustong manatili at mamatay kasama ng komandante. Isa-isa, nagsimulang sumang-ayon ang mga sundalo kay Preacher. Binalaan sila ng komandante na kapag sumuko sila sa PLF, mawawala sa kanila ang lahat ng pinaglaban nila. Ngunit hindi na sila nagbago ng desisyon. Sa huli, itinapat ni Preacher ang kanyang baril sa komandante. Ngunit nang subukan niyang paputukin ito, nalaman niyang wala na pala itong bala. Pagkatapos, si Ago naman ang humarap sa komandante at itinaas ang kanyang armas. Hinamon siya ng komandante na patayin siya, ngunit hindi iyon nagawa ni Ago. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito, naalala niyang minsan siyang itinuring ng komandante na parang sariling anak. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baril, tinanong siya ng komandante kung susuko ba siya sa PLF. Mahina ngunit malinaw na sumagot si Ago, oo. Isa-isa nang umalis ang mga sundalo hanggang sa tuluyang maiwan ang komandante. Sumama rin si Ago sa kanyang mga kasamahan at tuluyan silang sumuko sa PLF. Pagkatapos nilang ma-disarm at ma-search, dinala sila sa isang ligtas na lugar. Doon nagising si Ago sa isang maayos na dormitoryo kung saan may mga batang naglalaro at nag-aaral na parang wala silang pinagdaan ng digmaan. Ngunit kahit ligtas na siya, hindi pa rin madaling makalimutan ni Ago ang kanyang nakaraan. Gabi-gabi siyang binabangungot at nahihirapan din siyang kumain dahil sa trauma. Maya-maya, nag-alsa ang ilan sa mga dating batang sundalo at muling umawit ng mga awiting pangdigmaan. Sinubukan ni Preacher na hikayatin silang bumalik sa digmaan, ngunit tumanggi ang karamihan. Tanging si Randy ang sumama sa kanya. Samantala, nagsimula si Ago ng therapy kasama ang kanyang guro na si Amy. Sa una, hindi komportable si Ago dahil pakiramdam niya ay hindi maiintindihan ni Amy ang mga pinagdaanan niya. Para sa kanya, isa na siyang matanda dahil sa lahat ng kanyang naranasan, habang si Amy ay parang isang batang walang alam tungkol sa digmaan. Ngunit sa pag-uusap nila, unti-unting nagsimulang magsalita si Ago tungkol sa kanyang mga karanasan. Inamin niyang nakagawa siya ng kakilakilabot na mga bagay at marami rin siyang masasamang bagay na nakita. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay lamang ang gusto niya, ang magkaroon ng pagkakataong maging masaya. Natatakot siyang kapag nalaman ng lahat ang kanyang mga ginawa, ituring nila siyang halimaw at makalimutan nilang dati lamang siyang isang batang may pamilyang nagmamahal sa kanya. Ngunit sa huli, unti-unti niyang nahanap ang sarili niyang muli. Sa isang tahimik na dalampasigan, tumakbo, tumawa at naglaro si Ago, walang digmaan, walang baril, walang utos na pumatay. Sa sandaling iyon, isa na lamang siyang batang malayang naglalaro. At kahit saglit, nakalaya siya sa anino ng digmaang sumira sa kanyang pagkabata. Sa huli, ipinakita ng kwento kung gaano kalupit ang digmaan kapag pati mga bata ay ginagawa nitong mga sundalo. Mula sa isang inosenteng bata, naging bahagi si Ago ng mundong puno ng karahasan, paghihiganti at manipulasyon. Pero kahit gaano karami ang kanyang pinagdaanan, hindi tuluyang nawala ang kanyang pagkatao. Dahil sa loob ni Ago, nanatili pa rin ang isang batang naghahanap lamang ng pagmamahal, kapayapaan at pagkakataong mabuhay ng normal. At dito na nagtatapos ang ating kwento.